Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Ngayon, pag-uusapan natin ang dalawang major developments sa Southeast Asia ngayong December 2025. Una, ang mga bagong milestones na inaasar ng Philippine Navy para sa 2026 modernization roadmap, at pangalawa, ang pinakabagong balita tungkol sa ceasefire agreement sa pagitan ng Thailand at Cambodia matapos ang isang matinding 20-day border conflict. Ito ay isang malawak na update at full narrative kaya manatili hanggang dulo para sa buong context at analysis. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Simulan natin sa balita tungkol sa Philippine Navy at ang kanilang modernization efforts para sa 2026. Ayon sa latest article mula sa Manila Standard, inaasahan ng Philippine Navy, o PN, na makamit ang mas marami pang modernization milestones sa susunod na taon. Ang spokesperson ng Navy na si Cap. Marisa Martinez ay nagbigay ng statement na ang 2026 ay magiging critical year para sa mga darating na naval platforms at enhanced capabilities. Pero bago natin tignan ang specifics, importante munang maunawaan kung ano ang vision ng PN. Ito ay maging isang modern, multi-domain, at self-reliant Navy na kayang tumulong sa regional peace, security, at development. Isa sa pinakakapanapanabik na bahagi ng modernization roadmap ay ang inaasahang pagdating ng 3rd Tarlac-class landing dock platform at several offshore patrol vessels, o PVAS. Ito ay makakatulong sa pagpapalakas ng maritime security operations at pagpapalawak ng operational reach ng Navy. Pero hindi lang ito tungkol sa mga hardware. Ang modernization plan ay mas malalim, kabilang dito ang training and capacity building programs para sa mga personnel, development ng naval bases at support facilities, pag-improve ng sustainment para sa mga bagong assets, at force restructuring para mas tugma sa mga bagong operational requirements. Bago pa ang 2026, noong 2025, notable ang Navy dahil nadouble ang bilang ng kanilang missile-armed major surface combatants mula 2 barko naging 4, BRP Miguel Malvar, FFG-06, at BRP Diego Silang, FFG-07, ang bagong kinomisyon na sumuporta sa dalawang pinakamodernong guided missile frigates ng PN, ang BRP Jose Rizal, FF-150, at BRP Antonio Luna, FF-151. Ang mga bagong warship na ito ay may advanced combat systems, radar, at missile systems na malaking tulong para sa maritime domain awareness at deterrence lalo na sa mga contested waters tulad ng West Philippine Sea. Dagdag pa rito, under the AFP Modernization Program, nakatalaga ang delivery ng 6 OPVAS mula sa South Korea's Hyundai Heavy Industries na magsisimulang dumating Maso sumunod na taon at papalawigin hanggang 2028. Ang mga ito ay strategic sa patrol missions at surveillance na kritikal para sa isang archipelagic nation tulad ng Pilipinas. Hindi rin pwedeng hindi pag-usapan ang pagsulong ng local capabilities. Kahit na hardware acquisition ang tinututukan ng marami, may sustainable programs din ng Pilipinas na nagpo-promote ng local R&D at self-reliant defense posture tulad ng integration ng drones, autonomous systems, at iba pang indigenous tech para sa surveillance at maritime domain awareness. Sa essence, ang modernization ng PN ay hindi lang puro barko. Ito ay holistic transformation mula sa mga people, structures, at technologies para tunay na maging credible ang Navy sa harap ng regional security challenges. Ngayon, habang pinag-uusapan natin ang pagbabago sa Pilipinas, tingnan naman natin ang isa pang major security development dito sa Southeast Asia na may malaking epekto sa regional stability, ang Thailand-Cambodia ceasefire. Noong December 27, 2025, very recent at official, ninalagdaan ng Cambodia at Thailand ang isang formal ceasefire agreement matapos ang 20 araw ng matinding bakbakan sa kanilang border. Sa loob ng 3 linggo, naganap ang pinakagrabe at pinakamalalang hostilities sa mga nakaraang taon sa pagitan ng dalawang bansa. Ang kasunduang ito ay nilagdaan ni Cambodia Defense Minister T. Sia at Thailand Defense Minister Natdafon Narkfanit, at epektibo agad noong 12:00 noon local time. Pero bago umabot sa moment na yon,
patuloy pa ring nag-anihan ng malalakas na artillery barges ang parehong panig. Ang Royal Thai Air Force, gamit ang kanilang air superiority, ay nag-conduct ng deep strike sa loob ng Cambodian territory hanggang sa mismong umaga ng ceasefire. Pero paano nga ba naganap ang breakthrough? Matapos ng 3 araw ng low-level negotiation sa border checkpoint sa ilalim ng General Border Committee Framework, at kasunod ng diplomacy talks sa ASEAN Foreign Ministers Meeting sa Kuala Lumpur noong December 22, 2025, nagkaroon ng space para magkaayos. Under sa ceasefire, parehong partido ay nag-reaffirm ng commitment sa July ceasefire at follow-up agreements, at tinanggap ang 16 na de-escalation measures para maiwasan ang pag-uulit ng clash. Narito ang ilang key terms ng kasunduan. Maintain current troop deployments at halt sa anumang reinforcement. Thailand committed na isauli ang 18 Cambodian soldiers na hawak nila mula sa July clashes. Refrain mula mag-spread ng false information o disinformation. At pananatili ng direct communication channels sa pagitan ng kanilang defense ministers at chiefs of armed forces. Bukod dito, magde-deploy ang isang ASEAN monitoring team para mag-monitor ng compliance sa ceasefire. Matapos ang conflict na ito, na nagresulta sa mahigit 100 casualties, hundreds wounded, at milyon-milyong displaced civilians, maraming pamilya ang inaasahang makakabalik sa kanilang mga komunidad at homes sa mga susunod na araw. Hindi lang tao ang naapektuhan, malaki ang damage sa infrastructure sa border regions, lalo na sa Cambodia dahil sa aggressive strike capability ng Thailand. Ang pag-asa ngayon ng region ay ang ceasefire na ito ay hindi lang temporaryo, kundi magiging simula ng lasting peace at stability sa pagitan ng dalawang kapitbahay na bansa. So paano nga ba magkakonect ang dalawang balitang ito? Ang Philippine Navy modernization ay parte ng mas malawak na seguridad strategy sa Southeast Asia, bilang isang growing maritime power na may territorial challenges at geopolitical pressure points. Samantalang ang Thailand-Cambodia ceasefire naman ay nagha-highlight ng kahalagahan ng regional diplomacy at crisis management sa ASEAN. Sa ngayon, habang hinaharap ng Pilipinas ang mga pagbabago sa defense posture, nakikita rin natin ang pangangailangan ng collective effort sa Southeast Asia para masiguro ang kapayapaan, stability, at respeto sa territorial integrity. Iyan ang pinakabagong balita at analysis sa Philippine Navy modernization goals para sa 2026 at ang Thailand-Cambodia ceasefire. Kung nagustuhan ninyo itong update, please like at subscribe na kayo para sa mas maraming defense at regional security updates. Salamat sa panunood, at hanggang sa susunod nating video.